Collective love reading po tayo. If you're new, don't forget to subscribe, like, or follow. Sa mga matatagal na, maraming salamat po sa patuloy na support and pagsubaybay. Private readings, tignan nyo na lang, ilalagay ko dyan sa description. May link dyan, papunta sa Nag-iisa official page ko. Kayo po mismo ang mag-PM. Okay, nag-iisa lamang yon. Purple tin, may blue check. Pag walang blue check, hindi po ako yun. I will never send friend request. And hindi rin po ako mauunang mag-message privately sa inyo. Yung mga ganon, yun po yung mga fake na gumagaya sa akin. Papanggap na ako. Kunin nyo lang ano yung tutugma sa inyo ha, since ito ay collective reading lamang. Hindi ko kontrolado kung past, present, future energies yung masagap ng cards. Bahala ka nang mag-pinpoint kung energy mo, energy ng person mo yung tinutukoy ng mga baraha. Hindi ako psychic. So, unang card mo dito is shallow, empty, boredom. Pag sinabi natin ganito, mababaw lang to eh. Mababaw lang, pwedeng hindi seryoso, hindi solid itong connection ninyo or feelings. Walang laman eh. Pwedeng ano lang, trip-trip lang, no? Alam mo yun, naglalaro lang. Hindi pa masabi kung talagang ganun naka-stable or hindi masabi kung talagang true love ba yan, seryoso yung feelings. Isa pa, conflicted. Ang sinasabi ditong main reason ng conflict ninyo is palagi kayong nagtatalo, may mga incompatibilities, differences kayo netong person na to. Okay? Or pwedeng conflicted yung situation ninyo, like LDR or complicated, no? Pag complicated, marami ring pwedeng ibig sabihin yun. Pwedeng hindi kayo nagtutugma, pwedeng magkaiba yung culture ninyo, pwedeng LDR, or pwedeng conflicted kasi iba-iba yung priorities or hindi kayo on the same page or pareho ng mga iniisip, nararamdaman or direction sa buhay or yung mga goals pagdating dito sa connection nito. Or worse, conflicted kasi pwedeng may kakonect na ibang taong involved. Okay? Or baka naman conflict lang dahil hindi lang kayo mag-meet netong person na to, ibig sabihin hindi magtugma kayo sa pagdating sa mga bagay na gusto nyo mangyari, or baka hindi tugma yung schedules ninyo. Kumbaga pwedeng conflict is kawalan ng time, commitment, etc. No? So maraming pwedeng conflict. Pero isa na rin yung pagiging shallow. Yung sinasabi ko kanina. Realizations, epiphanies, understandings, and awakenings. Okay. So, pwedeng unti-unti nang nagkakaroon ng pagkagising, realization kung sino man ito sa inyong dalawa or both of you, na maaaring mahirap talagang ipilit or i-continue tong connection na to. Kasi dito pa lang conflicted na eh. Tapos meron pang factor na pwedeng hindi naman talaga ganun kalalim, yung commitment, yung feelings. Pwedeng hindi ganun kaseryoso, hindi ganun kasigurado. So,
Maaaring meron ditong nagkakaroon na ng realization or awakening sa inyo about this connection. Oo. Meron talaga mga conflict. You see, you have the Ace of Swords at the bottom of the deck. May mga misunderstandings din ako na de-detect with the Page of Swords. Unang-una sa communication pa lang nagkakaproblema na. Either hindi ninyo nako-communicate ng maayos sa isa't isa yung dapat ninyo i-communicate. Or pwedeng kulang sa time. Kulang sa communication. Or pwedeng, kahit nagko-communicate kayo, pero alam mo yun, hindi naman kayo nagkakaintindihan, nagkakasundo. Kasi meron ditong someone na, sa inyo parang, sabihin na natin, judgmental. Baka meron ditong hindi maka-accept ng, alam mo yun, ma-pride, ma-ego, hindi niya matanggap yung mga mali niya, or kapag kino-confront, umiiwas, or it could be na nagiging suspicious, nagkakaroon ng mga assumptions, tapos hindi na pag-uusapan na maayos. Yung dapat mga pag-usapan. So nakikita ko talaga kung nangyayari na ito, or mangyayari pa lang, may conflict na mangyayari sa inyo na maaaring hindi ninyo masusolve itong problem na to agad-agad. Or it could be na baka hindi na talaga ma-resolve. Kasi baliktad yung Ace of Swords mo. Mahirap talaga siyang ayusin. No? Sabi ko na hindi kayo nagmi-meet. Hindi kayo nagkakaunawaan. Hindi nakikita yung mga dapat makita sa isa't isa or intindihin. Meron ditong pwedeng one-sided. Hindi nakikita yung efforts, hindi nakikita yung mga dapat makita dito sa connection na to. Whether ikaw yun o siya, sino man ang guilty rito sa inyo. Wheel of Fortune is about cycles. So, merong mga bagay dito na paulit-ulit na lang nangyayari, hindi naman nare-resolve. Walang improvement, no? Yun ang indication nito So, kung ito ay next card mo, so nakikita ko hindi talaga masosolve yung problem. Okay? Hindi mababago yung maling cycle na yan. Yung mga dapat i-correct dito, hindi ma-i-correct. So, ano pa yung energy nitong person na to right now? Person on your mind, person nakakamit. Okay. So, sabi ko na nga ba may mga other influences affecting your relationship or connection. And sabi ko nga, di ba kanina parang may one-sided dito. So, pwedeng yung isa kasi sa inyo is loyal. No? Loyal, reliable, naniniwala. Pero yung isa pwedeng hindi. Yung isa kasi, meron attachment sa iba. Kasi may binabanggit na third parties dito. So, may other influences. Itong third parties, hindi naman always yung kabit yan or kakumpetensya. Minsan, pwedeng mga kaibigan, barkada, pamilya. Okay? So, ikaw, halimbawa, one-sided to, yung isa sa inyo loyal, pero yung isa, nasa ng loyalty? Yung isa sa inyo. Nasa iyo ba yung loyalty niya o nasa ibang tao? Mas nakikinig ba siya dun?
mas mahalaga sa kanya yon right now? Or hinahayaan niyang mag-interfere yung mga outside factors na yan para maka-apekto rito sa inyo? Kasi parang maliwanag na merong mga outside factors na nakaka-apekto sa relationship ninyo. So, nakita ko parang nagkaroon na ng, meron pang pride, the bottom. Tigas ulo, ego, arrogance. Pero nakikita ko may sign ng pababalik itong person mo eh. Andito yung energy ng makikipag-ayos or hihingi ng second chance. The Lovers. Moon. Okay. Mga zodiac signs na meron dito, pwedeng may Taurus, Scorpio, Leo, Aquarius, may Gemini, may Pisces. So, nakikita ko dito sa Lovers card, parang may energy dito ng pinamimili or kailangan mamili. Kanino ba talaga ang loyalty mo or loyalty niya? So, parang ang sister rito hindi ka pwedeng maging loyal sa dalawang tao, syempre. Or hindi siya pwedeng maging loyal sa dalawa. So, kailangan lang mamili. So, ang nakikita ko dito is, kanino ba talaga yung loyalty? Pwedeng yun yung issue ninyo. Sa'yo ba? Sa ibang tao ba? Kasi ito major decision Pamimili between dalawang partido, dalawang tao. Whether ang pinagpipilian dito, yung karibal mo or yung pamilya niya, hindi ko alam. Kung sino man yung namimili sa inyo, dapat mag-decide. Okay? Para kasing ang nakita ko dito, may loyalty issues. Tapos, may mga pagiging bias, mayroong mga kinakampihan or hindi pinipili. Ang nafe-feel ko is parang hirap when it comes to commitment. Kumbaga, hindi makapag 100% pangako ito or makakommit 100%, no? Meron something na pumipigil with the Knight of Wands Instead na ito yung gusto niyang gawin, ito yung dapat niyang gawin, parang it could be someone or something na maaaring factor para mapigilan siya doon sa gusto niyang gawin or dapat niyang gawin. Kasi ayan Knight of Wands is baliktad. So, pwedeng hindi pa siya makakilos ngayon, makapag-take action kung siya yung pinapatungkulan nito, ito yung person mo. But with the Moon card, huwag kang mag-alala kasi you will no longer suffer in the dark. Kasi pwedeng malalaman mo na kung ano yung mga dapat ma-reveal dito with the Moon card Eventually, magiging clear na yung mga bagay na hidden dito sa Moon card na ito. Unti-unti na rin yung mabibigyan ng answers, kaliwanagan. Kung kanina, baliktad din yung Ace of Swords mo. Meron lang talaga mga bagay kasi dito na nahihirapan i-give up, i-let go, bitiwan. Hindi ganon kadali. Or it could be na this is an energy na ayaw bitiwan kasi selfish. Okay? So far, yan yung mga na-pick up ko dito sa inyong collective reading. Kung nakarelate kayo, na-entertain kayo, nakatulong sa inyo, natuwa kayo, whatever, don't forget to leave a like, a comment,
or reaction, kung ano ma-reaction niya, pa-share na rin. Don't forget to subscribe, like, follow. Gawin nyo lamang guys dito. Until next reading, Godspeed, babush.